about the birds of the air? Do they worry? How about the flowers of the fields? Don't they grow? 'Cause every day is passing by at speed of light. Lord, I'm getting tired of just standing by. Then you come out of nowhere by surprise, performing miracles before my eyes. Ooh, wow, I'm in awe of your ways and your wonders. Like when you walked through the storm on the water. You're the cloud by day, in the night my light brought the grave for my eternity. I can't help but say, wow, I'm in awe of your ways and your wonders. Yeah, I've been wandering on my own. Everything I've seen all day long, same face, same places, but you've been showing new ways, yeah. Over and over you run after me, working your wonders. Now it's clear to me that I've been raised from my thoughts, blown away by what you shown. Say, wow, I'm in awe of your ways and your wonders. Like when you walk through the storm on the water. You're the cloud by day, in the night my light brought the grave for my eternity. I can't help but say, wow, I'm in awe of your ways and your wonders. When Carlo, I know you're everywhere I go. I'm confident, it's evident your love for me and never ends. You're always by my side, I'm always on your mind. You show me time and time again your love for me and never ends. Say, Hey, your love for me will never end. Say, your love for me will never end. Say, your love for me will never end. Say, What high? wow, I'm in awe of your ways and your wonders. Like when you walked through the storm on the water. You're the cloud by day, in the night my light brought the grave for my eternity. I can't help but say, wow, I'm in awe of your ways and your wonders. Every day you show me wonders and wonders, wonders and wonders, wonders and wonders. Every day you show me wonders and wonders, wonders and wonders, wonders and wonders. Every day you show me wonders and wonders, wonders and wonders, wonders and wonders. Every day you show me wonders and wonders, wonders and wonders, wonders and wonders. It's brighter than the morning. All the melodies are pouring out, they're overflowing. There's a joy that's rising in our souls. It's you every morning. Bringing flavor, color, like we never seen. You're marvelous in all that you are. We've seen a glimpse, now we're after your heart. Let our praise fill the air, changing the atmosphere. Had a taste of your love, and we can't get enough. With our hands lifted up,
Good afternoon, that's my Ubelt fam. Good afternoon, fam. Good afternoon, that's my Ubelt fam. Good afternoon, that's my Ubelt fam. Good afternoon, Pastor Angel. Good afternoon, that's my Ubelt fam. Good afternoon. Yay! Good afternoon, fam. Good afternoon. Good afternoon, Ubelt fam. Good afternoon, Victory, that's my Ubelt fam. Good afternoon, Victory. That's my Ubelt fam. Good afternoon, that's my Ubelt fam. Fam. Good afternoon, that's my Ubelt fam. Hello. Good afternoon. Alright, good afternoon, Victory, that's my Ubelt fam. Good afternoon. Uy, taas mo energy mo. Mali. Alright, come on. Bloomington, no? Ayun, Sinasanctify niya tayo. Tinatransform na tayo. So, ang result nun, then, Magnet mo sila eh, na ano bang ginawa, bakit ganito na siya ngayon? Parang ano bang meron? Talaga ang dami ko natutunan, hindi lang sa evangelism, kundi discipleship. Talaga in-empower at inaapoy or parang niniliyab ni Lord yung puso ko na We must learn to be patient kasi in everything that is happening, God, it has a purpose. So, God sees us from the holiness that imputed to us by Jesus Christ through His finished work. So, The resurrection ni Christ, yun yung parang naging pinaka-evidence na pwede nating panghawakan. That's very important to see na as a Christian, there's a gift of the Holy Spirit that God has given to us. good afternoon, that's my Ubelt fam. Good afternoon, Victory. That's my Ubelt fam. Good afternoon, Victory. That's my Ubelt fam. Good afternoon, that's my Ubelt fam. Ayan, so dalawa lang kasi mic natin. Good afternoon. Good afternoon. Ayan, para at least tayo. Sige, good afternoon everyone. I'm Pastor Angela. Welcome to our first episode ng ating Wonder! Yeah! Yes! Sige, para malaman ko talagang alam nyo. Okay? Ano ibig sabihin ng wonder? Sige. Bawat isang letter may ibig sabihin yun. Ezra, ikaw muna una. Wonder. Watch. Mali. Weekly. Weekly. Yung O, ano sa, Ismael? Opportunity. Online. Online. Weekly online. Noontime. Devotional. Devo. Devo. Wala akong masabi. Engagement at saka reflection. Alright, so nanggaling tong idea ng wonder saan? Nung nag-time, di ba, nung prayer and fasting natin, di ba, we'd always have online noontime Devo. Pero sabi natin, I think this is gonna be exciting. So, medyo nagpa-table tayo ng konti today. Alright? At nag-imbita tayo ng mga so welcome to Guapings, Alright? So, we'll make this time really very exciting, di ba? As ikaw, pag nagdi-devo ka ba, what's usually the setup? Ano yung usual setup mo pag nagdi-devo ka sa bahay? Syempre, dapat mag-isa lang ako, tahimik, tapos nakasarado yung bintana, yung pinto. Tapos sabay, talagang enjoy ko siya yung quiet time ko with the Lord. Tapos, sinisik ko lang sa God hanggang sa mag-speak siya. Then, ayun, na-enjoy ko lang naman. Pero, PA, for today, kada non-time Devo natin kapag nag-join ako, sobrang ang saya lang mag-Devo kapag may kasama ka rin. Lalo na with your fam. Minsan, kasama ko rin si Mami mag-Devo. Okay, so gusto rin yata ni Ezra mag-isa. Tara, iwan na natin siya dito, guys. Alright. Ikaw naman, Ismael, nang hindi nonchalant yung boses mo. Sa akin po, pag magde-devo Teka, hindi, nasabi ka rin yung tanong? Sige, sagutin mo na. Same lang. So ako po, personally, pag magde-devo yun, same lang is dapat ako lang mag-isa. Yung calming yung environment ko. Tapos usually, pag magbabasa na ako ng word, kasi nasabayan ko siya ng audio Bible. Alright. Para mas
na-imagine ko talaga, ma-feel ko yung word ni God. Alright, that's great. Sige. Hello ka mo sa mga fans mo, Ishmael. Hello po. Sige. Kurt, anong setup or usual environment na ginagawa mo pagka magde-devotional ka? Usually po, pag nagdi-devo ako, kadalasan gabi or minsan kapag ako lang mag-isa sa bahay kasi para walang maingay. And then, yun, usually, pag nagde-devo ako, tinitake down notice ko siya. Yung, gamit yung notebook na binigay ng conference. And of course, gamit yung Bible ko sa cellphone. And ang pina-follow kong format kapag nagdi-devo is yung SOAP, yung scripture, observation, application, and prayer. Alright, that's great. Ikaw, Ninyo, kagagaling mo lang ba sa Devo ngayon? Kagabi po, yung Okay. kahit po naglalaba po ako. Okay. Habang umiikot yung washing, 15 minutes, tapos yun, nagbabasa ako doon. Tapos, gusto ko rin po yung tahimik lang din po para walang distraction pag nagbabasa ako. Yun That's po. great. Ako, ang pag-Devo ko mahaba. Kasi sinisimulan ko siya ng gabi, tapos tatapos ako, umaga na. Kasi amen ko, umaga ko yan nasabi, nakatulog ako. Hindi, di ba? So, lahat tayo, meron tayong Devo na ginagawa, di ba? We have our own styles of doing Devo. And gusto naman natin, like what Esther said kanina, we want to enjoy this time of Devo. Hindi naman sa malungkot yung mag-isang Devo. Of course, diba, there's a personal thing about devotional na you want to commune with God, ayaw mo nang distracted ka, ayaw mo na meron mga interruptions. But it's also fun if we can do it in a group setting, di ba? Like this. So sabi nga ni Clem, artistahin daw yung mga kasama ko. Oo, kami po yung cast ng Going Bulilit. So ako po nga pala si Baby Giant. Okay? So okay na ba tayo dun sa part na yan? Hindi. Really, yung itong online Devo natin, ang goal natin is to really be able to engage everybody. Kaya nga, noontime Devo, engagement and reflection. So, Ezra, when you are ngayon sa Devo mo, in anything na parang bago na ni-reveal ni God sa'yo? Meron pa kumbaga, kung may time na, wait lang, may time na parang, lalo na nasa book tayo ng 1 Samuel tas 2 Samuel, ang rich ng word ni God doon. Kumbaga from dati, kung babasahin siya, pinaka-highlight din yung kay David and Goliath. Tapos, miski din sa story na yun, ang dami kong bagong natutunan. And isi-share ko ba lahat, PAI? Sige, pag sinare mo lahat yun, mag-isa ka na lang dito, tapos alis sa akin. Frame. Okay? Pero basta PAI, ang dami kong natutunan. Kumbaga, hindi lang siya nag-specific nag-aaron sa isang highlight, pero kapag binasa mo siya, lalo na pag nag-share new text tayo, sobrang ang rich ng word ni God. Yun ang masasabi ko. Alright, sige. So, ganyan gagawin natin, we want to make this very engaging, di ba? Kasi nga, group setting tayo. So, we'll start our noontime Devo this afternoon with a game. Okay lang ba? Alright. So, meron ako ditong mahiwagang blue na paper. Okay? So, bigyan natin ng... And we'll play this in teams. So, white team, kayo yung dalawa yan. Tapos, kayo naman yung black team. Black team. Alright, sige. So, ang game natin ay... kailangan ng medyo mabilisang mag-isip, okay? So, ang gagawin natin, I will give you a word, a very long word, alright? Tapos, kailangan nyo bumuo ng maraming words from that long word. Okay? So, for example, yung word ay intellectual. So, isip ka ng mga word na pwede magbuo sa intellectual. 3-letter words and above. Okay? Sample, sample. EEL. E-E-L. So, pwede mong i-rumble yung mga letters. Basta lahat yung letters na dapat manggagaling dun sa word. Sa word na yun, sa long words. Okay, Gets. Tapos, sige po, Kurt. Medyo di ko po siya gets. I mean, duduktungan po ba or... Hindi. So, bali, kunyari, yung word ay intellectual, bubuo ka ng mga 3 and above. 3-letter words yung minimum. Okay? Parang word factory. Diba? Pero, ang sources mo lang ng letters, yung word na bibigay ko. Tapos, pinakamaraming words na masusulat nyo from there. Tapos, yung scoring natin, ganito rin. Kung paano nyo scorean sa word factory. So, pag may word, kunyari, ikayo, yung sa intellectual, il, sila rin may il. So, isa-strike out nyo yung words na yon. Hanggang sa, yung pinakamaraming matirang words, isa yung may prize. Tapos, ang prize, ibibigay ng natalong group. Para labas ako dun sa bigayan ng premyo. Okay ba yon? Is that a fair deal? Alright? Gets nyo? So,
we just have one word. Okay? One word. Tapos bigyan natin ng 2 minutes para magbuo kayo ng mga words out of it. Are you ready? Are you ready? The word, our only word. Okay? Sa mga nasa online, mag-join din po kayo. Magandang hapon po pala. Greet muna natin si Faith, si Clem, si Jean. Jean, dapat kasama ka namin dito eh. Si Twenty, kasama din natin si Twenty. Kanina dito na si Pat. Sino pang kasama? Si Shally. Hello po. Hello. Alright. Sige, comment lang din kayo, si Tita Luisa, sa mga joiners natin, mag-join din kayo sa game natin. So, ang game natin, parang word factory siya. Magbibigay ako ng isang mahabang word, tapos we'll have 2 minutes to write as many words from the letters of that word. Alright? Are you ready? Okay, so our word is generations. Sulat niyo yung generations. Generations. Sulat niyo muna yung generations. Okay, alright? With an S, okay? So, generations, that's the word. And you have 2 minutes to write as many words from 3 letters pataas. Your timer starts now. Alright. So habang ginagawa nyo, ipagkwentuhan muna ako. Alright, 2 minutes. Sabihin nyo kapag natapos na yung oras. So, kayo rin sa mga nasa online, hindi naman nila nababasa. Sulat din kayo ng pinakamaraming words. Ayan, tama si Tita Luisa. Pero hindi ko pwedeng basahin kasi baka makita nila. Okay. Sige, easy pa. Easy pa. So mga, yan. Tama rin, Reynard. Pao, tama rin. Alright. Diba? Ang dami palang word na pwede magaling. Oh, wala nang score si Pao sa hindi, joke lang. Sige lang. Maglagay na kayo ng mga words dyan. Alright. Sige. So, generations kasi yun yung topic natin today. We're gonna use our victory group material or our preaching series to talk about our topic, which is between David and Nathan. So, you still have 30 seconds na lang pala. 30 seconds. Sige natin. Sige, 30 seconds. Sige natin yung pinakamaraming matitirang letters or words after ma-strike out. Alright? Hello, Edison. Sige, join lang kayo. Join. Yung church. Kasama sa generation. Sino comment nun? Alright, sige. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Time is up. Pens up. Alright, sige. So, gagawin natin, Kurt, babasahin mo yung mga words ninyo. Tapos, matik nun, pag meron sila ng word na yon, isa-strike out nyo pareho. Okay, sige. What are your words? My words are jeans, rate. Wait lang. Jeans. Oh, strike out. Okay. Next one. Rate. Wala silang rate. Ratio. Meron. Nations. Walang S. Okay. Nations. Walang S. Oh, sige. Rat. Meron. 8. Run. Rants. Rent. O, generation. O, walang S. O. Diba? Wais. Oh. Green. Alright. At saka? Ration. Alright. Sige. Wala sila pero may S yun sa kanila. So, scorean mo na yan. Per word ang count. Okay. Kayo naman, ano yung mga words ninyo? 9. Tons. May tons. Hindi, wala, automatic lahat din wala na sila. Okay. Era. Okay. Seat. Okay. Ions. Okay. Rations. Okay. Nation. Alright, sige. So, score natin. Okay. So, ang natirang words sa Team Black ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 words. Alright. At sa winning group, in-announce na. Ang bilis eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points for this group. Wow. Which makes them the winner. At dahil dyan, Congrats. Lilibre tayong lahat ng black team. Alright? May anomaly doon na nangyayari kasi doon sa yung Victory Dasma U-Belt na app or na account, kung ano-ano yung sinasabing sagot. Sige, basahin nga natin yung mga words na nahanap ng generator. Okay, so, paano nabuo yung generator dito?
Okay? Isa pa, church, di ba? Nakita niyo ba dyan? Wala, di ba? Hindi, no? Ang galing eh. Napaka-relevant ng ano. So, sige. Sabi ni ayan, so, tuloy na natin ang ating Devo. So, at least, na-engage ba kayo? Na-involve ba kayo? Alright? So, congratulations sa ating lahat. Palapakan yung mga selves nyo. Alright. Sige, we're now going to our actual Devo. Alright? So, we are reading from the text that we have read last Sunday. That is coming from 2 Samuel chapter 12. So, medyo mahaba yung verses that we're gonna read it. So, we're reading from verse 1. So, gawin natin ay from verse 1 pag ganon. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 6, 7, 8, 9, 10. Go. Alright. Sige, Ezra, start reading. Basahan niyo po, join us sa 2 Samuel chapter 12 verses 1 to 15. And 2 Samuel chapter 12 verse 1. And the Lord sent Nathan to David. He came to him and said to him, there were 2 men in a certain city, the one rich and the other poor. Verse 2. The rich man had very many flocks and herds. But the poor man had nothing but one little ewe lamb which he had bought, and he brought it up, and it grew up with him and with his children. It used to eat of his morsel and drink from his cup and lie in his arms, and it was like a daughter to him. Now there came a traveler to the rich man, and he was unwilling to take one of his own flock or herd to prepare for the guest who had come to him, but he took the poor man's lamb and prepared it for the man who had come to him. Verse 5. Then David anger was greatly kindled against the man, and he said to Nathan, as the Lord lives, the man who has done his deserves to die. And he shall restore the lamb fourfold, because he did this thing, and because he had no pity. Verse 7. Nathan said to David, you are the man. Thus says the Lord, the God of Israel. I anointed you, king over Israel, and I delivered you out of the hand of Saul. And I gave you your master's house and your master's wives into your arms, and gave you the house of Israel of Judah. And if this were too little, I would add to you as much more. Why have you despised the word of the Lord, to do what is evil in his sight? You have struck down Uriah and the Hittite with the sword, and have taken his wife to be your wife, and have killed him with the sword of the Ammonites. Verse 10. Now therefore their sword shall never depart from your house, because you have despised me, and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Thus says the Lord, behold, I will raise up evil against you out of your own house, and I will take your wives before your eyes, and give them to your neighbor, and he shall lie with them and he shall lie with your wives in the sight of the sun. Verse 12. For you did it secretly, but I will do this thing before all Israel and before the sun. David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put your sins, you shall not die. Nevertheless, because by this deed you have utterly scorned the Lord, the child who is born to you shall die. Verse 15. Then Nathan went to his house. And the Lord afflicted the child that Uriah's wife bore to David, and he became sick. Let's just quickly pray as we study the word. Lord, we thank you for your word this afternoon. We thank you, Lord, for reminding us, God, that your word is true. Your word is perfect, Lord. And we thank you, Lord, that we can learn a lot about godly correction through your word. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige. So, itong verse na binasa natin came from 2 Samuel. This is the continuation of story of David. By this time, si David ay isa ng king. He was a young king, and there was something wrong with what he did. Siguro maikwento na lang natin since mahaba din yung verse na yun. How did it start? Paano ba nangyari doon, Ezra? Ano ba yung sinimula nung naging problem? Bakit parang merong sermon o merong parang correction na ginagawa si Nathan kay David? Ayan. So, di ba, king na si King David? And then, so on, after so many victories, then kapag may mga wars, hindi na siya sumasama sa
frontline pero siya na yung nag-stay sa city to protect, to decide, to make decisions. So as he reigned in Israel, may time at some point in his life na nabighani siya sa isang babae na may asawa na. And yung babae yun, pangalan niya is Bathsheba. Alright, sige. Ishmael, you wanna continue what happened? So, nung nabighani sa kay Bathsheba, what, ano? Okay, so basically, after nung nag-fall siya ng sin, before kay God, dahil doon, nagkaroon siya nabigyan siya ng punishment from God. So, following na nun, so basically, ano ba yung sin na na-commit ni David? Kasi di ba he can have many wives kasi he's king. Somehow he was given the privilege to do that. Except for one thing, he cannot get married or he cannot have for his wife a woman who's already married. So anong sin nga ba yun in particular? so in specific, nag-commit siya ng adultery. Adultery. Alright. So, to top his sin of adultery, dahil nga married si Bathsheba, at ang asawa ni Bathsheba ay actually si Uriah, di ba? Uriah is one of his men, one of his military man, and what David decided to do is that he wanted to cover up for his sin. So, ang ginawa niya ay pinauwi niya from the war si Uriah at parang somehow inarrange niya na parang hindi malaman na siya yung kasi apparently nabuntis si Bathsheba, and so that the problem got worse. Now, when Uriah declined to sleep with Bathsheba kasi parang he was committed to the war and he was not supposed to do that, ano yung naisipang gawin ni David? Sige, Kurt, ano yung naisipan niyang gawin? Yun during the war po ba yun? Nung war. Pinauwi niya. Yeah. Tapos sabi niya, you sleep with your wife. Ayaw pumayag ni David. Ano yung ginawa ni David? Ano yung inutos niya dun sa kanyang tauhan? Na ilagay sa front line si Uriah sa war. And then parang by that parang the intention was to murder, to kill him. To kill Uriah. So, apparently, nag-succeed yung kanyang second crime. So, from adultery, meron na siyang crime of murder. So, he plotted the murder. And, so, namatay na si Uriah. So, apparently, si Bathsheba ay widow na. So, pwede na nilang ituloy yung kanilang marriage, yung kanilang love affair. But the problem was, David thought that he could get away with his murder. Pero, apparently, God has a plan to bring it to light. And so God sent Nathan. Ninyo, sino si Nathan? Sino nga ba si Nathan? Prophet. Alright. So si Nathan ay okay. Propeta ni David. So he's a prophet of God. And what does a prophet do? Ninyo? Parang covenant friendship. Si Jonathan yun. Si Jonathan. Magkaiba pala yun. Sorry. Yung mga prophet, anong ginagawa nila? Pag sinabing prophet, kunyari si Nathan, he's a prophet. Di ba? There are many other prophets in the Bible. Ano ba ginagawa ng mga prophets? Para silang... Wait lang. Sila yung spokesperson ni God. Alright. So siya yung tagapagsalita ni God kay for people. So particularly para kay David. So ano yung ginawa ni Nathan kay David? Ano yung story? Ano yung parang ginawa niyang way para ma-confront si David sa sin niya? Inamin ni David yung kasalanan niya. Tapos anong ginawa? Anong ginamit ni Nathan na tool para mapaamin niya si David? Sinabihan ba niya na parang in-interrogate ba niya or ano? Sige, Kurt, ikaw, you wanna share that? You wanna add to what Ninya said? Yung binasa natin. Ayan, gumamit ko siya ng... Sige. Hindi, ako na lang. Sige, Ishmael, anong ginawa ni So basically, nag-speak out ng story si Nathan kay David. Okay. Na parang vision. In a way na parable yung... Parable siya. So it was a tool that David used, or that Nathan used to be able to
stir yung emotions ni David. Kasi di ba, there was a point there na sabi David's anger was kindled. Ibig sabihin talagang nag-alab yung damdamin niya because of that story. Kasi una, it's a story of a lamb, di ba, na kinuha sa may-ari. Yung mayaman, marami siyang lamb, nagkaroon siya ng bisita. Instead of getting the lamb to give to the visitor, ang kinuha niya ay yung lamb nung mahirap. Di ba? Na halos parang baby na niya yung lamb. Di ba? Sabay sila matulog, yung kinakainan nila, iisa lang kainan, parang gano'n. So sobrang personal sa kanya. So David was angered, was greatly angered with that. And so, ang result nun, nung damang-dama na ni David yung emotions niya, anong sabi ni, ano yung line na ginamit ni Nathan para kay David? You're the man. Di ba? Imagine niyo yung situation na yun, di ba? Na kaharap mo si Nathan, you thought that nobody knew what you did wrong. Siguro meron lang ilang mga tao na nakakaalam or yung mga nakakaalam na yun, wala silang sasabihin. Di ba? I did not see anything. Parang kahit witness sila dun sa actual, yung plot ni David, he was so, they were so quiet kasi they don't want to speak up. And so when Nathan said, you're the man, Ezra, kunyari ikaw yung sabihin ng you're the man. Yung you were caught red-handed. Yung maling ginawa mo, parang binuklat sa harapan mo. What would you feel? Astig sana, Pay, kung ibang situation, you're the man. Diba? Pero kapag nahuli ka kapag na-rebuke ka, tapos yung ginaya sa'yo, you're the man. Like, paano niya nalaman, diba? So, dahil isa siyang prophet and he comes from the God, ibig sabihin nun, God is telling you something. Mm-hmm. And then yung mafe-feel ko dun, parang na-rebuke ako, PA. So, nagigilty, tapos sabay, might fear din sa akin na baka malaman na lahat or baka yun yung maging dahilan sa pagbagsak ko. So, may takot din sa akin kung sakaling ako si David, PA. So, normally, our tendency is to, our initial reaction is like that. Yung, baka marami makaalam. Diba? It's supposed to be a secret. Why are you telling it to others? And so, parang kung ikaw, Ishmael, alam mo na si God ang nagpadala nun. Yung nothing spiritual for an answer. Pero what's your initial reaction? Parang, why would God do this now? Diba? Parang, na-smoothen ko na nalatag ko na, nagawa ko na, the plan has worked well. What do you think? What will you think about God? So, if personally, kung pero malungkot ka ba? Or masaya ka naman? Okay. Sige lang. So personally, kung ako'y nasa sitwasyon ni David, syempre, hindi lang guilty yung ma-feel ko. Madi-disappoint din ako na may nakaalam ng ginawa ko. And in that case, si God pa yung nagsasabi sa akin na may ginawa ka, dapat hindi mo ginawa. Binigay na ni God sa kanya lahat. Diba? Pero, naging option niya pa rin is talikuran si God, which, nag-sin siya kay God, kahit binigay na sa kanya lahat. Madi-disappoint ako sa sarili ko and magigilty din ako. Totoo yun. Nagkaroon na ba kayo ng mga ganung moments? Huwag niyo na aminin ko ano yung kasalanan, okay? Pero nagkaroon na ba kayo na parang you were caught doing something crazy, akala mo walang alam mo yun yung malulusutan mo. Meron akong kwento. First year high school. Hindi ko alam kung na-share ko na to sa inyo lahat. Kasi noon ang sinihan pa lang dito sa Dasma nung high school kami ay yung FSC. Yung, NSN. Sinihan yun dati. May cinema doon. Tapos, ang palabas noon yung Casper. Ayan. So yung Casper, syempre sikat na sikat yung time na yon. Tapos I think that was a Saturday. May klase kami noon. Supposedly parang pag Saturday, meron kami activity sa school. So in short, nag-cut ako ng classes. Tapos nanood ako ng sine nung Casper kasama yung mga classmates ko. So ganda ng movie. Di ba? Ngayon pinalabas siya uli sa Netflix sumisikat sa uli ngayon. Tapos pagka-on ng lights ng cinema, nandun ako sa baba, no? Tapos umikot ako kasi first time kong mag-sine ng hindi ko kasama parents ko, tapos hindi nila alam, di ba? Tapos, ang nangyari, pagtingin ko dun sa taas, nandun si Tita Grace. Tapos yung family niya. And so parang feeling ko, naging ghost ako for a moment. Alam mo yun, talagang hinuhusan ako ng malamig na tubig and I was so scared. Kasi alam kong hindi ako dapat nandoon. Pwede naman ako manood ng sine, pero hindi ako na dapat nandoon kasi dapat nasa school ako. Alam na parents sa school ako.
Tapos yung second part, bakit naman sa lahat ng time na mayroong manonood ng sine with others, ay nahuli pa ako doon. So, you can verify the story. Totoo, wala na yung parents. Ngayon, syempre, pauwi na, nasa tricycle kami. Sumabay na ako sa kanila. So, parang pinakamasikip na tricycle yun sa buong buhay ko. Kasi parang, huling-huli kayo. Tapos yung kukwento kaya nila. Hindi ko maalala kung kinuwento nila sa tatay ko. As if definitely, pag kinuwento sa tatay ko, latay ako, okay? Pero, yung idea lang na na you thought you could get away with what you did wrong. Pero one way or another, it will be exposed. Nag-gets natin? Yes. Di ba? Legit yon. Oo. Hindi pala legit, sabi ni debate lagot. Oo. Okay. Marami mga ganong moments tayo, di ba? Kurt, ikaw, if you were David, what would you feel if you have a chance to, yung parang, di ba nangyari yan, tapos tumigil yung mundo, tapos parang ang sigad lang pwede mo kausapin, anong sasabihin mo kay Lord? Will you immediately feel bad or feel guilty? Or meron ka magraran ka na parang, wow, God may ganun. Meron ka bang ganun? What would your response be? Siguro, may isip ko agad is, parang, kasi, parang, pag may mga times na nasa ganung scenario ako, parang naisip ko, Lord, sorry. parang, grabe kasi, actually, hindi man po tayo same ng situation, pero na yung parang ganong scenario, parang ganun nangyari din sa'yo. Nangyari din sa akin. And then, parang grabe yung inano sa akin ni Lord na, ikaw parang, tatakas ka pa, ganyan. And, ayun, aside from guilt, syempre, meron ding shame. And, ayun, kaya sinabi ni Kuya is yung disappointment. Totoo. So lahat tayo, no, yung mga ganung moments. Pero, pag inisip mo, ang initial response natin o reaction natin ay talagang, lagot ka na, David. Yes. Di ba? This is the moment you realize you've been, parang, di ba, parang meme parang TikTok lang, di ba? Pero pag inisip mo, God was really after something. Yes. We know from the very start, from the very beginning na hindi pa king si David. He was just a normal young boy. He was not even included to be part of the war kasi he's too young, he was skinny. Although he's handsome, sabi daw doon. Pero he was not invited for the war. Pero he was already anointed as king. Diba? Samuel has already anointed him long before he was recognized. Tapos, alam naman natin yung nangyari sa week 2 ng story, di ba? Yung si David saka si Jonathan. Si Jonathan was the rightful heir, pero eventually, nag-give way siya for David to be king. And eventually, David became king from a nobody to a king. So, alam mo lang din na may purpose si God. So, even in this correction, even in this very seemingly impossible situation or parang sobrang major shameful situation, God is still working in the story. Amen. Diba? And that's true for the rest of the part, diba? So David was confronted by Nathan. Nathan used a parable and the story resulted to David acknowledging his sin. Sabi sa verse 13, sabi nila, David said to Nathan, I have sinned against the Lord. I have sinned against the Lord. So ano yung pinakita ni David doon? Anong character yon? Anong action yung ginawa niya? What was that word? Ninyo. Ano sa tingin mo yung ginawa ni David? Nasa yun? Nasa 1-to-1 yun. Ano yung topic? Inamin niya yung kasalanan niya. Tapos nagpakumbaba siya. Alright. So, ang term natin doon ay repentance. Di ba? Sige. Ninyo, ikaw, pag may mga kasalanan ka ba na nagawa, is it very automatic for you to repent or to say sorry? Sa akin, siguro. Alam mo na, nag-isip no? Hindi kasi, may situation naman kasi sa akin na nangyari na talaga yung ganun eh. Yung nagkaroon ako ng kasalanan sa kapatid ko. Yun nga, basta, ang nakakalam na si Kuya Ian, si Kuya Ralph. Di ko na muna share yun. Share na! No pressure. Hindi, pero sige. Anong naging initial response mo? Nag-repent ka ba agad? Were you sorry? Nag-defend ka ba? Hindi pa po ako nakapag-sorry. Pero, Okay. nag-aayos naman kami. Tapos nagkakausap na po kami. Ganun. So meron naman talaga tayong ganun, di ba? I think all of us need to realize na at one point in our lives, we will sin.
Mukhang parang ang big deal lang kasi kay David ay king siya. At saka yung nagawa niya ay murder saka adultery. So tendency natin, hindi naman adultery yung nagawa ko. Hindi naman murder yung nagawa ko. Naglaglay lang naman ako. Nag-cheat lang naman ako. Or inutakan ko lang yung kapatid ko, di ba? So most of the time, our response would be, okay, so hindi kasing grabe yung ginawa ko. Pero we know for a fact that the Bible says that sin is sin, regardless of how big or how small it is. Tama ba? So the response should be, whether that's a small sin or a big sin, once hindi na kailangan ng confrontation, mag-repent ka na, di ba? And in David's case, his immediate response, kasi remember, si David ay king, si Nathan ay prophet. So sino mas mataas sa posisyon? King. Si David, di ba? He could commit another murder. Diba? Okay. So, ang tapang mo, no? Sige, sagot ka. Anong ginawa ko? You're the man? Sige, you're dead. So, pwede naman yung ganun eh. Di ba? Oo, parang prophecy pa more. Di ba? Nakakahiya yung part na yon. And definitely, David could have used his power, pero it was not how he responded. He responded with genuine repentance. Actually, sabi nga niya doon I have sinned against the Lord. So, although ang nagawa niya ng kasalanan yung mga tao na napatay at saka yung nakomit niya ng adultery, pero he has realized that he has sinned against the Lord. And what is this teaching us about how we respond to correction? Diba? Kasi ang nangyari dito, there was a godly correction. Diba? Himay-himayin natin yung idea ng godly correction. Diba? Sabi dun dito sa verse na to, godly correction begins when God sends someone in your life to speak to you. Diba? Minsan, kasing dramatic as with background music, katulad nung kay Nathan. Minsan na simple as pag naupo ka with someone, ay i-confront ka, maybe your leader or anyone, diba? So, the question is, meron bang Nathan sa buhay ninyo na pinapayagan ninyo to speak into your life? Ikaw, Kurt. I-shoutout mo na. Joke lang. Bakit tumudulas ka sa upo mo? To be honest po, PA, parang siguro meron, pero hindi ko lang, kasi parang wala pang nagko-confront sa akin. Yes. And yun, takot din po kasi ako sa confrontation. Okay. Takot ka rin sa confrontation. Pero, meron naman pong parang may mga nagko-correct din po sa akin kahit hindi directly. Halimbawa, for example, pag may mga preaching tayo, may mga preaching tuwing service or tuwing mixer, ayun, parang, hi Kuya Ian. Ayan. So, ayun, parang ayun po yung alam mo yung parang godly correction talaga. Okay. Like, ano ba tawag dito? So, ang Nathan mo doon, si Kuya Ian mo? Yes, Kuya Ian! Oo. Ay, Kuya Bong din pala. So, yun. So, ikaw, Ishmael, sino ang mga Nathan sa buhay mo that you allow to speak into your life? Sa akin po, shoutout kay Kuya Ian. Kay Kuya Bong. Si Kuya Bong, nakausap ko, naka-confront niya din ako. Tapos PA, Inez. Says, kasi, lumana pa lang nung lagi ko siyang, baga parang brotherly, connection yung namin. Lagi ko talaga siya nakakwentuhan. So, pag may problem ako, alam niya na yan. Makikita niya na sa akin, okay ka ba, gano'n. Parang, nagkakamustahan kami, tapos, habang nagkakamustahan kami, speak up ko yung problems ko. Tapos, siya yung naging Nathan sa akin, parang na-realize ko na nadidirect ako ni God na, baka na-deceive lang ako ng enemy or ito pala dapat ganito yung pagtingin ko sa situation. Okay. Sige, tingnan natin yung mga... Sige. Okay, so... Yung idea nun, ikaw sino man ang iyong ang Nathan mo? Yan, syempre po si Ishmael din, si Kuya Ian, si PA. So, ayun, si Kuya Ian, siya yung Nathan ng lahat.
So, May ala Holy Spirit yan eh. opo. Ayan. Ang lakas pa eh. Pero ayun po, na-appreciate ko po yung correction na even may times na kapag kinokorek ako, parang may galit sa akin, yung ganun. Parang hindi ko tanggap na nagkamali ako. Pero kapag as the time goes by, tas kakausapin niya ulit ako, yun, nakakorek talaga yung heart ko. So, thank you sa patience, kuya, sa mga Nathans na nandyan. Thank you sa heart nyo to correct us with a godly correction. Galing na. Now, if you're, yung story, kasi pag inisip mo, David and Nathan, medyo awkward kasi hindi naman sila same level. Pero ang maganda doon, yung godly correction na yun, hindi siya parang alam mo yun, first time na magkita tapos nag-speak agad ng ganong correction. Sa Bible, yung si Nathan was first introduced actually sa chapter 7, na kung saan si David directly goes to Nathan to ask him for anything. Pag may mga decision siyang gagawin, during that time, he was planning to build the temple for the Lord. Sabi niya, nakatira ako sa isang palasyo, tapos yung Ark of the Covenant, which represents the presence of the Lord, it was just in a tent. Sabi niya, I want to build. So, si Nathan, nag-speak kay David, sabi niya, sige, do what's in your heart. The Lord is with you. Pero within that same evening, imagine within that same evening, pinalitan ni God yung gusto niya sabihin. And God told Nathan to retract what he said. At sabi niya kay David na hindi ikaw yung mag-build ng temple. Someone else. Your son, your the next generation. And so, because David and Nathan has established a relationship, okay? Yung relationship na yun is with one another and with God. Kaya pwede nilang makorek yung isa't isa. There could be offenses, there could be, may mga times sa parang nakakahiya, nakakailang, pero God is the one bringing that into our lives, diba? So, very key, very important principle na maintindihan natin is relationship. Sige nga. So, pakisulat sa comment section na relationship. How important is relationship for godly correction? Kasi lahat ng mga pangalan na binanggit nyo, hindi nyo naman sila ngayon lang naging kakilala. Tapos hindi sila yung parang distant yung relationship niyo. Yung parang hindi kayo magkakilala, wala kayong connection, hindi kayo nag-usap, siglang lalapitan ka tapos sabihin lang sa'yo, oy, may mali kang ginawa. Parang ang awkward noon, di ba? Parang, yun talaga yung nakakatakot. Pero during this moment, it was not fear. Di ba? Yung kay David sa kay Nathan, kasi yung relationship nila malalim. There is a depth of relationship. At yung primary relationship nila is with God. Di ba? So si Nathan, he listens to God. Kaya niya nasasabihan si David, kasi hindi naman niya talaga nakita yung ginawa ni David. God saw it. God brought it to Nathan. And Nathan was the one who delivered to David. Si David din, meron na siyang relationship kay Lord. Kasi, kung insecure ka, tapos wala kang relationship kay Lord, ang tendency, you don't permit anybody to speak into your life. So, kung hindi pa nararanasan na directly ma-correct or ma-rebuke, baka ang reason for that is dahil wala kayong relationships, di ba? Now, yung relationship, okay, linawin lang natin, magkalinawan tayo sa relationship, okay? Tamang definition, yung relationship hindi jowa, okay? Hindi jowa relationship. Yung relationship na pag-usapan natin is yung, covenant friendship. Yon. So yung mga ganon, covenant friendships, yung build relationships that are rooted on God. Bakit kinikilig kayo? Pinag-uusapan lang naman natin ng relationship. Okay? Relationship rooted on God. Sino kinikilig sa lahat? Hindi, talaga, kasi covenant friendship natin. Yun. Pero teka lang, linawin lang natin yung covenant friendship, hindi siya hindi siya connivance. Okay? Hindi siya yung, sige, I'll keep your secret, you keep mine. Okay? So, hindi siya ganon. It is really rooted pa rin kay God. So, covenant relationships or covenant friendship, yun yung basis. Tapos, paano ito nagko-connect doon sa topic natin ng New Gen? Sige. So, given na David had received correction from Nathan, sa tingin ninyo, paano siya nagko-connect sa topic natin ng New Gen? Gaano ka-importante ang godly correction sa church community natin? Sige, who wants to answer that? Sige. Yung tanong. Wala ka may sagot na eh. Ako. Okay, sige. Gaano ka-importante ninyo para sa iyo yung godly relationship o godly correction dito sa community natin? Para sa akin, mahalaga talaga kasi siya. Kasi doon natin nakikita kung paano tayo nag-grow. Mm-hmm.
kailangan nating itama yung mga pagkakamaling ginawa natin. Tapos, magsisi tayo sa mga nagawa natin yung pagkakamali. Mm-hmm. Alright, sige. So, yung godly correction, kumbaga, doon mo nakikita na mahalaga nangyayari siya. Hindi parang hinahayaan ka lang gumawa ng mga mali sa buhay mo, di ba? Alright, sige. Ikaw, Kurt. Ano nga po ulit yung Gaano ka-important? Apiran mo siya. Mapanis yung kamay niya. Hindi. Gaano ka-importante yung godly correction sa church community natin? For me, ganun lang siya ka-importante kasi yung correction, yung covenant correction is... Godly correction. Yung godly correction is, tinutulungan tayo na i-align yung sarili natin sa purpose ni Lord. Kasi, just like yung kay Nathan and David, diba? Siguro, kung hindi nag-speak si Nathan, or hinayaan ni Nathan na ganun yung mangyari kay David, or siguro, si God gagawa naman siya ng paraan eh. But then, siguro kung pinabayaan lang niya si David, siguro may makaka-apekto yun sa magiging next generation and magiging sa lineage. Kasi diba, parang si David ang pinaka-ano niya is si Mary, diba? Si Jesus. Eventually, si Jesus. Si Jesus. So, siguro, parang inalaw talaga yun ni Lord na may mag-correct kay David so that ma-fulfill niya yung purpose niya, which is, yung great lineage ni Jesus. Alright. Sige. Ikaw, Ishmael, gaano ka-importante para sa'yo yung godly correction? Lalo na dito sa church community natin. Okay. Sa akin po, yung pinaka purpose ng godly correction is ma-build yung parang may fear tayo kay Lord. Kasi yung alam ko may verse sa Proverbs yung pag may fear ka kay Lord, doon magsa-start yung wisdom mo. Fear the Lord is the beginning of wisdom. Yes. So in this case, kunwari, nagbibuild tayo ng relationship sa church, doon tayo na-correct. Hindi lang nagkakaroon tayo ng wisdom na ganito yung gusto ni God para sa atin. Basically, mas parang ginagrow tayo ni God with other people, no? To ma-enlight tayo ng ibang tao. Parang in a relationship siya na kino-correct, like tatlo si God, tapos yung Nathan mo, tapos ikaw, in that way tatlo kayo nag-grow together in a way na kino-correct kayo in a relationship. That's good. Ikaw, how important is godly correction in this church community? Sobrang important niya kasi at the first place, hindi tayo palagi nasa church community. We go sa communities natin, sa neighbors natin. We go to campuses, mga classmates tayo, may friends tayo, and they are all hindi lahat, pero hindi rin lahat close kay God or may relationship kay God. So may worldly views silang or culture na nabibuild na panigurado na influensyahan tayo. And if we don't have someone who will help us, or if we don't have a Nathan within our church community, hindi tayo mako-correct if the world kapag na-influensyahan tayo ng mundo. So it's really important, PA, that we have always a Nathan sa church communities natin. Totoo yun, no? We are all a younger generation to someone older, and there's always a next generation watching. So, may responsibility tayo to the next generation watching us, how we will deal with issues and areas of our lives. We don't want to happen na na-enjoy lang natin. Yan, fellowship. Diba? Fellowship is fun. Diba? Friendship is fun. I mean, you can find friendship everywhere. Diba? Even outside of the church. Probably you have more friends outside of the church than in the church. Pero yung realidad na, dito sa church, yung friendship mo hopefully points you to Christ. In the same way, yung buhay mo mismo, malayo pa siya from being like Christ, di ba? The goal of Christianity is to become like Christ, di ba? Makita si Christ sa atin. Until Christ is revealed in us, there's a need for us to really walk in the process that God is doing in our lives. Ang tawag doon, sanctification. Di ba? Tinutuwid tayo, inaayos tayo ni God, binabago tayo yung character natin. And so there is a need for us to continually be aligned to God's truth, using what you said. And kadalasan, dapat primarily yung word ni God. Pero God also uses people. Diba? And the best place to find people who are following God is in the church.
So, ibig sabihin, pag nakinig ka sa advice ng isang taong walang following kay Christ, hindi siya kay Christ, hindi yung word ni God yung authority sa buhay niya, malamang sa malamang ililihis ka nun. Not against the person, pero in reality, what he can only provide is an advice coming from his own experience. Pero yung word ni God kasi, dahil pinag-aralan na siya ng mga taong nauna sa atin, dahil ginagawa na siya ng mga taong who's gone ahead of us, we are blessed na merong nauna sa atin. At yung mga nauuna sa atin, sila yung nagta-champion nung pagpa-follow ng word ni God. So ikaw rin mismo, you'll be able to see how they have lived their lives, how they have followed Jesus Christ. Walang bago dun sa mga sitwasyon natin. Imagine when I shared the story kanina, di ba? That happened to me when I was 13 years old. Di ba? 14 na ako ngayon. Oy, salamat sa pagbili ng joke ko. Congratulations. Ikaw yung nanalo. Pero yung point na, now you get to hear someone who is 40 plus. Ayaw mamit sa'yo. 42. And you're learning from my story. Di ba? So, ganun din siya. Di ba? So, hopefully, we grow our character to really receive correction. But at the same time, there is a need for us to understand na at one point in our lives, we will also be Nathan. So tanong, meron ba kayong nini-Nathan sa buhay ninyo? Di ba? So kanina, meron ba kayong Nathan? Ngayon, meron ba kayong mga nini-Nathan? Inaalalayan, wino-walk sa faith, dinidisciple, or kinokorek that God is using you in that person's life? Pag gano'n naman. Ezra, ikaw. Siyempre, Pamer, si Ishmael. So, ever since na nasa kids church, tong batang to, itong man ni God, sobrang nabibless din ako sa kanya. Pero at the same time, he needs correction, he needs guide. So, I'll make sure na marami akong time para din sa kanya. Then, sa iba pang younger generation sa akin. So, shout out sa preteens. Come on, preteens. And then, if outside sa church, there are also younger generation na kailangan makita nila yung example ng buhay kung ano yung itsura nung pina-follow si Christ. Alright, sige. Ismael, ikaw. Sa akin po is yung brother ko and sister, younger. So, outside sila sa church. But I mean, inside naman sila sa church. So, as a kuya, so, as much na, dinibring ko sila sa church, hindi lang naman yun yung way ko para makorek sila. But, personally, as a kuya, dapat may responsibility din ako na i-align sila na dapat mag-focus sila kay God. So how do you develop yourself to be a Nathan to your siblings? So first, syempre, as dapat ako din nagde-devotion, nag-commit din ako sa church, and as well, nangingi ng advices sa mga mentors sa church. So, ang goal ko kasi is magkaroon ng time ko with my siblings. Pero inaalan ko siya na magsama kami sa church, sa time sa church. So, yun, in a way, nag-improve na rin naman yung pagiging Nathan ko sa kanila. Shout out kay Gab and Bell. Alright. See you tomorrow sa Campus Mixer, no? Yes. Alright, sige. Kurt, ikaw, how are you, or is there anyone that you're Nathaning? Oh, Nathaning? Nathaning? Keratin? Meron ka bang nini-Nathan sa buhay mo? Right now. Bawal banggitin yung pangalan? Ayan, siguro kami dalawa ni Kuya Ninyo minsan, madalas kasi siya lang naman yung lagi ko ka-interact dito. And then, ayun, ganun din naman po siya sa akin. So parang, halimbawa, may mga ano kasi sa amin na halimbawa, siya dito, hindi spiritually or hindi inclined sa word ni God yung ginagawa niya sa ganitong And then ganun din naman. Ano yun? Ano in particular? May mga magbanggit. Sige. So, what are you doing to help you then be a responsible Nathan to Nino or to someone else? Of course, yun sa halimbawa, kung halimbawa mag-a-advise ako sa ganitong area. Syempre, i-apply ko rin sa sarili ko. So para makita niya kung paano and para maniwala siya na kung paano nagwo-work 'yon, yung paano nagwo-work si God
dun sa area na yun. Come on. Thank you. Alam mo, pwede ring venue para makakaroon ka ng Nathan. Mag-BNE ka mamaya, di ba? Sa BNE, yung mga ma-reach out mo doon, mawawalk mo sila sa faith. Ikaw, Ninyo? Yun sa akin, si Kurt. Aha. Si Kurt din. Madalas ako mag-advise sa kanya, lalo na pag maglalakad kami papunta dun sa may overpass. Habang naglalakad kami, nagkikantuhan kami. Overpass mo ng Walter Mart? Overpass. Opo. Ah, Doon banda okay. sa may... tama sa Walter. Sa Pure Gold pala. Ayun. Ang galing. Pag nagkikwentuhan kami sa mga problema namin, ganun. Siya lang din yung kausap ko. Tama. Si Kuya Ian yung Nathan ko, tsaka si Kuya Ralph. Di kasi natanong ni Pia yun eh. Ay, sorry na. May tampo. Yun. Tapos papasalamat ako kay God kasi binigyan niya ako ng pamilya eh. You know? Ten, 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 tereden. Background music, pasok. Okay. Hilad, thank you sa inyo. Sa inyong lahat. Tsaka thank you kay God. Yeah, come on. All right, sige. So, very important 'yon. Gusto ko lang as we end our discussion kasi ang haba ng discussion natin pero masaya talaga 'to. And I'm sure that those who are joining or watching us are also learning, 'di ba? You can also share inputs kasi maganda 'to. Parang victory group talaga 'to, 'di ba? Galing, 'di ba? Pinaka-importante sa lahat ng nangyari was that David was restored to God. 'Di ba? Kasi Nathan did not go there to just put David to shame. Nathan's goal was to restore David to God and his purpose. So, it's important that we understand that godly correction, the ultimate goal of godly correction is restoration. Diba? Hindi punishment, hindi maparusahan mo lang yung tao, hindi mapahiya mo lang yung tao, hindi malagay mo lang siya sa alanganin. Kasi, diba, yung truth, yung repentance, minsan yung repentance, pag hindi mo na back up ng faith, hindi mo back up ng truth ng word ni God, yung tao will just feel bad. Diba? Condemned. Pero pag kayong tao ay naramdaman niya yung pagmamahal mo, diba? Naramdaman niya yung sinceridad mo in correction, ang result nun, marerestore sa relationship niya kay God and ultimately, magpa-follow siya kay God for the rest of his life. And that's what happened to David. Diba? David is just a very young king. Bago pa lang siya doon sa pagiging king. And he will learn a lot more as a king, as a person, accomplishing God's purpose in his life. We don't want David to fall. And that's also what God wants. Ayaw ni God na mag-fall na si David and miserably, hindi na niya ma-accomplish yung purpose niya, the greater purpose of God in his life. But if we allow ourselves to be used by God to speak to someone's life, let us make sure that our heart is clothed with love and restoration. All right. So, ang babait na mga mukha. Oh. Faith, gusto mo? Sige. So, yun. So, restoration. So, tayo din, when God uses us to be Nathan, let us make it a point na we're not driven out of anger or you just want to intimidate another person. Your goal is really to speak the truth in love and restore, di ba? Restoration is important. And so confrontation is also important. Kasi confrontation brings restoration in our lives. Alright, sige. We're about to wrap this up. Sige. Gusto ko marinig yung mga takeaway ninyo. Major takeaway. Alright? Dito sa discussion natin. Ninyo, you go first. Maiuwi mo. Ano yung lesson na maiuwi mo? Siguro yung pagiging masayahin. Okay. Masaya eh. Dito sa usapan. Yun na yun. Okay, sige. Yun na yun. Alright, thank you, Ninyo. Sa haba po ng discussion natin, gusto lang niya maging masaya. Wala pong basagan ng trip. Wala pong basagan. Sige, Kurt, ikaw. Siguro ang takeaway ko po dun is having a teachable heart. Kasi yung walk natin with God, hindi siya perfect eh. Mm-hmm. That's why we need our leaders, our co-disciples, yung mga magko-correct sa atin, and yung mga ka-churchmate natin na magkakaroon tayo ng interaction or connection with one another, 'di ba? And ayun, gaya na sabi ko kanina, 'di ba? And sabi mo rin po PA na ang pinaka-goal ng godly correction is to restore us to God. Mm-hmm. And alright, sige. Thank you so much, Kurt. Ismael, ikaw.
For me, good point yung kay Kurt. So, sa akin, basically, pag nag-fall short tayo kay God, siguro yung pinaka-highlight dito for me is yung pagiging humble. Pag i-acknowledge natin yung sin natin, nag-fall short tayo, dapat hindi tayo nagme-make ng excuses. Parang kino-cover up natin yung ginawa natin. Dapat i-confront natin yung sarili natin towards sa ginawa natin. I-accept natin yan. And, maging humble tayo. Maging humble towards sa nagawa natin. And, have a teachable approach on all corrections. Come on. Ezra. And nagusto ko din yung sagot ni Ninyo. Good point naman, good point. Then, kumbaga, parang yun yung same din point kay Ishmael na maging teachable. Magkaroon ka ng heart na teachable. Kumbaga, when a godly correction na receive mo, it also builds your character in humility. So, isa rin yun sa mga takeaways ko. And isa rin din siguro sa mga favorite kong natutunan ngayon is that there's always a younger generation that looks up to you. So, yung life na nililive mo, live a life that honors God. And yun, ipakita mo how it means to be corrected and how to receive a correction, a godly correction, and how to respond to it. And also, always have the time for them we should look out for them, take care of them then. Na we will always be ready to give a godly correction to them kapag kailangan. Alright. Sige, this has been a very meaningful discussion. I think we should be ending it with a reflection. So, itong Psalm 51, this is a psalm that David wrote after nung correction. Kumbaga, nung na-correct na siya ni Nathan, nung na-confront na siya, tapos napaamin na siya ni Nathan na siya yung may kasalanan. At he's the man, alright? So, he made a he's the man move. So, nag-write siya ng psalm. So, babasahin natin yung Psalm 51. If you can open your Bibles. We're gonna read Psalm 51 verses 10 up to 12. Psalm 51 verses 10 to 12. Right? So this is David's psalm, and the title of this psalm is Create in Me a Clean Heart, O God. So we're reading it from verse 10. Sabay-sabay tayo. If you can also open your Bibles and let us read this together. Psalm 51 verses 10 up to 12. It says there, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Let's pray. Lord, thank you for this afternoon, for reminding us, God, that you're a God who loves us, who cares for us, who disciplines us, and who wants us to be restored in a right relationship with you, Lord, with other people. I pray, God, that what we have learned from your word today will really speak into our situations and cause us, God, to be reminded, Lord, na ikaw yung may plano sa buhay namin, Panginoon. Your plan is good, pleasing, and perfect. And if we only align our lives to your plan and to your will, God, we will find ourselves, Lord, really serving our purpose in our generation. Lord, we pray that you create a clean heart unto us, God. Lord, cause us to continually be renewed in our spirit, to have a renewed spirit and a right spirit before you, God. Lord, if there's anything in our hearts, God, that is proud, that is motivated by pride, by sin, by anger, Lord, we confess them before you, Lord, and we acknowledge, Lord, that we are we need correction, Lord. We need your righteousness, Lord. Lord, let your rod and let your staff, Lord, just lead us to the right things, Lord, and restore the joy of your salvation in our hearts, God. I pray, Lord, that if some of us here have already become callous, Lord, yung mga hearts nila medyo tumigas na dahil sa mga mali na nagawa nila, Lord, in the past, Lord, we pray, God, that you continue to just soften our hearts, God, and cause us to receive your word, God, and uphold a willing spirit in us, a heart that's willing to be corrected, to be rebuked, to be trained towards righteousness, God. Salamat, Panginoon, and cause us to really be growing in your word, which is the ultimate source of correction and discipline. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. So, gusto natin mag-thank you sa mga nag-join sa atin sa ating first episode. Yeah, episode
episode, di ba? So, ibig sabihin ng first episode, may second episode. Alright, so next week, we're gonna have this again. We're gonna continue our wonder. So, we will be continuing our discussion. Join pa rin kayo sa amin and we hope you enjoyed our discussion today. So, alright, sige, pwede natin gawin yan, di ba? So, sa mga nag-join sa atin, maraming salamat. God bless you. And see you again next week. Sige, magbabay na tayo sa kanila. Bye!